Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na bang ipapaubaya ni Lynette si Robert kay Claire? Mga kaganapan at dapat abangan sa abot kamay na pangarap? Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Dahil sa narinig ni Robert ang lahat ng sinabi ni Lynette kay Claire, nawala na siyang nararamdaman para kay Robert at wala na ring namamagitan sa kanilang dalawa. Labis na nasaktan si Robert sa mga narinig niya at sinabi ni Lynette kay Claire. Hindi inaasahan ni Robert na itatanggi ni Lynette ang lahat sa kanilang dalawa kay Claire. Kaya naman kahit masakit para kay Robert ang lahat ng narinig niya mula kay Lynette, tinanggap niya ito sa sarili niya na wala na silang pag-asa pang magkabalikan ni Lynette. Kinabukasan, pinuntahan ni Claire si Robert sa Apex para kausapin ito tungkol sa kanilang dalawa. Gustong makipagbalikan ni Claire kay Robert at ituloy ang naputol nilang pagmamahalan noon dahil mas pinili nila ang mga priorities nila sa buhay. At ngayong single na si Claire at wala na ding commitment si Robert, naniniwala si Claire na kapalaran na ang gumawa ng paraan para muli silang pinagtagpo ng malaya para dugtungan kung ano ang nasimulan nila noon. Nabigyan nila ng chance ang mga sarili na muling mahalin ang isa't isa. Dahil sa sinabi ni Claire, napaisip si Robert at bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Lynette nung gabing nag-dinner sila na wala nang namamagitan sa kanila at wala na siyang nararamdaman pa. Pumayag si Robert sa gusto ni Claire at naniniwala si Robert na deserve nila ang second chance at gagawin nila ang lahat para mag-workout ang relasyon nilang dalawa. Napayakap si Claire kay Robert sa tuwa at hinalikan niya ito. Ikinagulat naman ni Annalyn nang makita niya ang ginawa ng tatay Robert niya at si Claire, lalo pa nang nalaman niya na muling nagkabalikan ang dalawa. Habang si Lynette naman, hindi nagpahalata na nasasaktan din siya sa nalaman niya. Nagpanggap si Lynette sa harapan ni Claire na okay lang siya at saka binati ni Lynette si Claire na masaya siya para sa kanilang dalawa. Pero sa puso ni Lynette, nasasaktan siya sa nakita niya at nalaman niya na muling nagkabalikan ang dalawa. Samantala, sobrang naapektuhan si Annalyn sa nakita niya at nalaman niya kaya halos ayaw niyang kausapin ang tatay Robert niya dahil sa ginawa nitong pangloloko sa nanay Lynette niya. Umaasa pa naman si Annalyn na muling magkakabalikan ang mga magulang niya dahil alam niya na mahal nila ang isa't isa. Pero biglang gumuho ang lahat na inaasam ni Annalyn na muling mabuo ang pamilya nila dahil sa isang iglap may iba na ang tatay Robert niya. Buong akala ni Annalyn na mahal ng tatay Robert niya ang nanay Lynette niya at handa itong maghintay. Kaya hindi matanggap ni Annalyn ang nangyari. Nasasaktan si Annalyn para sa nanay Lynette niya. Ipinaliwanag naman ni Robert kay Annalyn ang side niya kung bakit pumayag siyang makipagbalikan kay Claire dahil sa narinig niyang sinabi ng nanay Lynette niya na wala nang namamagitan sa kanilang dalawa at hindi na siya mahal ng nanay Lynette niya at kahit kailan ay hindi na daw sila magkakabalikan pa. Sinabi ni Robert kay Annalyn na mahal niya ang nanay niya at hindi magbabago yon. Kahit labis na nasasaktan si Robert ay tinanggap niya ang desisyon ng nanay Lynette niya. Kaya pumayag na lang si Robert na makipagbalikan kay Claire dahil deserve din niya ang magmahal at ang mahalin ng iba. Nalulungkot si Annalyn sa mga nangyayari kaya napaiyak na lang ito. Samantala pagkatapos ng meeting ng board members, nakita ni Morgana si Giselle na kasama siya sa meeting nila kaya hindi nakatiis si Morgana na kumprontahin si Giselle. Nilapitan niya ito at sinabihan niya na, "Giselle, baka nakakalimutan mo na ban ka dito sa Apex." Agad naman na sumagot si Giselle kay Morgana na yung pagkakaban ko dito sa Apex ay wala ng bisa magmula nang maupo ang kapatid ko bilang CEO ng Apex at walang dahilan para pagbawalan mo akong pumunta at sumama sa mga board meetings dahil may karapatan ako sa Apex. Kaya kung ako sa'yo, Morgana, masanay ka nang nakikita mo ako muli sa Apex.
sabay tinalikuran ni Giselle si Morgana. Nanggagalaiti naman sa galit si Morgana kay Giselle dahil wala siyang magawa. At mas lalong nainis si Morgana nang paglabas niya ng conference, saktong nakita niya si Claire na papunta sa opisina ni Robert. Agad na nagparinig si Morgana kay Claire kung ano ang nangyayari ngayon. Bakit ang daming pakalat-kalat dito sa Apex? Lumingon si Claire at hinarap niya si Morgana at sinabi niya na sabihin mo na ang gusto mong sabihin pero hindi ako magpapaapekto sa mga negative energy mo. Huwag ngayon Morgana. Lalo na ngayong masaya ako at in love. Nagulat si Morgana sa sinabi ni Claire. In love? Kanino ka naman in love? Proud naman na sinabi ni Claire na kanino pa ba? Siyempre kay RJ dahil parehas namin binigyan ng second chance ang mga puso namin at nagkabalikan kami. Kaya please Morgana, huwag mong sirain ang araw ko. Hindi naman makapaniwala si Morgana na sila na agad ni Robert. Kaya mas lalong nainis si Morgana dahil tuluyan nang napunta si Robert kay Claire. Agad naman na sinabi ito ni Morgana kay Zoe na nagkabalikan na ang daddy Robert niya at si Claire. Ikinatuwa naman ni Zoe dahil mas gugustuhin niya na kay Claire mapunta ang daddy Robert niya kesa kay Lynette at masaya siya para sa kanilang dalawa. Galit naman na sinabi ni Morgana kay Zoe na talagang ipinamumukha mo pa sa akin na mas bagay sila ng daddy mo. Siyempre, gusto ko si Claire para sa daddy para makita ko kung papaano masaktan si Annalyn at Lynette dahil mas pinili ni daddy si Claire kesa sa kanila. Samantala dahil sa kumalat na sa Apex ang balita tungkol kay Claire at Robert na muli itong nagkabalikan. Kaya naman pati si Doc Ray nagulat sa balitang nasagap niya. Kaya agad niyang kinausap si Robert para ikumpirma kung totoo ang balitang nakarating sa kanya. At nagsabi itong, tama ba ang narinig ko na kayo na ni Claire? Kinumpirma naman ni Robert ang totoo kay Doc Ray at umamin ito na sila na nga ni Claire ngayon. Tinanong ni Doc Ray kung alam na ito ni Lynette. Sinabi ni Robert na alam na nila dahil sila ang unang nakaalam. Kaya lang ay hindi ko pa nakakausap si Lynette sa ngayon para sana ipaliwanag kung bakit ako pumayag na makipagbalikan kay Claire. Dahil narinig kong sinabi niya kay Claire na wala na kaming pag-asang magkabalikan pa dahil wala na siyang nararamdaman para sa akin. Nagsabi naman si Doc Ray na kailangan mo talagang kausapin si Lynette dahil kahit sinabi niya yon, masakit pa din yon kay Lynette. Malay mo, sinabi lang yon ni Lynette kay Claire para huwag itong masaktan. Napaisip naman si Robert kaya't hinanap niya si Lynette para kausapin pero iniiwasan na ni Lynette si Robert. Nakita nila Chang Susan at Josa na hinahabol ni Robert si Lynette, kaya ipinagtaka nila ito. Tinawag ni Robert si Lynette at nagsabi ito, pwede ba tayong mag-usap tungkol lang kay Claire? Hinarap ni Lynette si Robert at sinabi niya na, wala na tayo pang dapat pag-usapan pa RJ. Wala ka nang dapat ipaliwanag sa akin. Ayaw ko ng gulo kaya kung maaari, iwasan mo na lang ako. Saka iniwan ni Lynette si Robert. Ipinagtaka nila Chang Susan kung ano ang nangyayari kay Lynette at Robert. Nagkatinginan naman si Josa at Chang Susan at napasabi na lang ito, ano ang nangyayari? May LQ sila? Hindi naman malaman ni Robert kung ano ang gagawin niya dahil parehas niyang nasaktan ang mag-ina sa naging bigla ang desisyon niyang makipagbalikan kay Claire. Ano ang gagawin ni Robert? Maayos pa kaya niya ang problema ngayong nasaktan niya na ng husto ang mag-ina? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.